Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito ang inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungan ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang araw po sa inyo lahat, mga kababayan. Una sa lahat, ang aking kaibigan, magandang hapon po, Paring Ado. Mga kababayan, ito na naman, nasa pambubudol na naman tayo ng isang bangag na Pangulo. Porque hindi niya natupad yung kanyang promesa na ang presyo ng bigas ay maging sa halaga lang ng 20 pesos, pinipilit at gagamitin pa sa politika. At nag-launch, naglunsad sila ng isang programa sa Visayas. At pinatawag lahat ng mga politiko, of course, under the auspices of the leadership of the Cebu Governor, Gwen Garcia, pinatawag lahat at gustong i-manipulate ang presyo ng bigas by the Department of Agriculture. And of course, obviously, for the purpose of election manipulation sa home stretch para manalo yung mga kandidato nila dahil bumubulusok na ang mga loyalista at mga sympathizer ni President Rodrigo Duterte. Ito po yung kasinungalingan na ginagawa ngayon ni Marcos at yung kanyang Department of Agriculture. Pakinggan po natin. The Marcos Jr. administration launches a program to fulfill a 2022 campaign promise for rice to be sold at 20 pesos per kilo. Vice President Sara Duterte says the timing is suspicious as it comes in the home stretch of the campaign for the May midterm polls. Gusto pang gamitin na naman yung kanyang lumang-luma at hindi na bumenta. Gastado na 20 pesos. Gusto pang humirit sa home stretch. Paring Ado, ano masasabi mo dito sa bangag na Pangulo na ito? At of course, pinapasunod ng kanyang mga kalukuhan ang mga public official, mga local government officials. Paring Ado, ano masasabi mo? Bakit? Visayas lang ba parte ng Pilipinas? Wala bang 20 pesos na kilo sa bigas? Sa Northern Luzon, Southern Luzon, Bicol, Mindanao, at saka ibang parte ng Bisaya? Obviously, Paring Ado, ano ba yan? Imbis na ipamimigay nila sa AKAP or sa AX, siyempre, wini-withdraw nila yung pera doon. Sinasubsidize yung bigas kasi hindi umubra. Binibira ng taong bayan yung manipulation ng DSWD at mapupunta lamang sa mga politiko yung pamimigay ng AKAP, mga AX, mga tupad. Bubulsa lang nila yun. At hindi naman talaga lahat nabibigyan. Majority are not able to receive this money from this program. So ngayon, ipapasok nila dito sa iba namang manipulation. Kano katagal nila magagawa yun? At papalabas nila na 20 pesos. Siyempre, binabayaran nila yung farmers ng tamang presyo, pero subsidized para lumabas yung 20 pesos. Pero timely, binara na kaagad ng ating butihing Vice President. Ito po, si Ginang Sara Duterte, mga kababayan. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o
karamihan ng mga governors sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito sa Visayas. Baka. Tamang-tama yung kanyang statement, no? Na talagang nakikita naman sa mga rally na imbis sisigaw ng Marcos or BBM, Duterte ang sinisigaw ng mga taong bayan sa Visayas. Tingnan mo naman doon sa aking probinsya, sa Negros Oriental. Sabi ng gobernador, si Tabatchoy, BBM. Hina man? Ha? Wala man nagsasabi? Ulitin natin. BBM. Okay na ba, press? Maski konti-konti nagsabing BBM. Dito naman sa Cebu. Pinipilit ng aking pinsan, aking mahal na pinsan, na gobernador dyan, si Gwen Garcia, na magsigaw din ng BBM. Wala rin sumisigaw, mga kababayan. So, nagpapanik na siguro sila at naghanap sila ng ibang manipulation, ibang strategy. So, siguro, dahil ang pagkain, ang bigas, is really ang puso ng tao nandyan sa bigas, imamanipulate na naman nila ang taong bayan. Pero as to how long will this take or as to how it should be done, you cannot manipulate the forces of nature, pare. You cannot manipulate the natural cause of things. So, ito po, dahil dyan, itong Lucaret na spokesman daw siya, usurper naman, messenger lang naman daw yan sa Malacanang, kung ano-anong pinagdadaldal, biniblame ngayon niya si Ginang Cynthia Villar. Dahil daw, kaya daw hindi bumababa ang presyo ng bigas dahil ang cost daw, ang dahilan daw ay ang tarification law. Ito, pakinggan natin itong kumag na ito. Good morning, ma'am. Meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating dun sa legislation para ma-implement yung proposal na yun? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero ito ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers
alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Saan pa ito noong 2018 at 2019? Yung pinasa yung tarification law. Nakatago sa ilalim ng... Baka nasa ilalim ng baol ito. Dahil hindi niya mukhang nanguhula lang at ngayon lang niya sinasabi na masama yung tarification law. Hindi niya sinasabi na mas masama yung NFA. Kaya nga pumunta sila sa tarification law. Tapos ngayon, biniblame niya si Cynthia Villar bilang author. Mga kababayan. Hindi naman either or yun eh. Hindi naman NFA or tarification law eh. Hindi naman complete disjunction yun eh. Napakabobo nito. Napakabobo mo. Single issue. Claire Localet Castro. Napakabobo mo talaga. Napakatanga mo talaga. With due respect. But that is the proper word to say. Kami po, mga nakatira dito sa bansang ito, ay may karapatan kaming magsabi kung ginugoyo mo at niloloko mo ang taong bayan sa mga sinasabi mo. Because we are taxpayers and we are paying you for making your job very difficult for the people. How can... sige pala. Ako, may-ari ako ng rice lands. Huwag mo akong turuan kung anong problema ng bigas. Tatanga-tanga ka. Alam mo, dati hindi ako bumibili ng bigas. Bakit ngayon bumibili na ako ng bigas? Sagutin mo. Dahil yung mga farmers ko ayaw na magtanim ng bigas. Ni isang farmer, wala na natira sa akin. Nakatiwangwang yung lupa ko. Dahil wala nang patubig. Mataas ang presyo ng pesticide, mataas ang presyo ng fertilizer, mahal ang seedlings. So, ang kinalaman niya sa tarification. So, Localet Castro, with due respect, biniblame mo ang tarification law. Tapos sinasabi mo, mayroon na po na alternative. 3 taon na yung lolo mo na bangag dyan sa Malacanang, nag-secretary pa of agriculture, bakit wala siyang proposal? Bakit si Localet lang nagsasabi niyan eh. Bakit hindi pinopost ng lolo mo na bangag kung talagang yung sinasabi mo na wala naman talagang may idea niyan, kung di personal opinion mo yan, na aalisin ang tarification at ibabalik ang NFA. Hindi mo ba alam saan ka ng baol to nagtago for the last 3 to 5 years? Na kaya lang nabuo yung tarification law because NFA was riddled with so much corruption. Ibang issue altogether yun. So kung masama yan sa mga dinadaldal mo ngayon, mayroon ng kapalit at may mga proposal, bakit hindi isinagawa ng tatay mo, yung lolo mo dyan, na bangag, na ilang taon na yan na nananatili sa pwesto bilang DA Secretary at bilang Presidente ng Pilipinas? Bakit kailangan pa mga bagong mga senador ma-elect pa para alisin yung tarification law? Why? Because nobody will vote against it. At ang masama nito, sinisingle out mo si Cynthia Villar na masama ang ginawa ni Cynthia Villar. Hinaharang ni Cynthia Villar ang pagbabago. Alam mo, Miss Castro, kung hindi ka bobo at tanga, sinisiraan mo ang mga kandidato ng lolo mo. Because ang tarification law, hindi yan pinasa ni Cynthia Villar by herself. At kailan? Ito po, ipakita namin sa iyo kung wala kang pag-aaral kung sino ang nagpasa ng tarification law. Hindi si Cynthia Villar na mag-isa. Yung mga kasama nyo dyan sa bagoong na Pilipinas, yung alyansa ng mga bagoong na Pilipinas, yun ang nag-aproba niyan.
Oh, ito, sino ba sila? Oh, pakinggan natin itong Senate approves rice tarification bill on third reading in 2018. Oh, ito. The Senate on Wednesday passed on third and final reading Senate Bill number 1998, or the proposed rice tarification bill, which President Rodrigo Duterte certified as urgent in a bid to bring down the price of rice in the market and reduce inflation. Senate Bill 1998, sponsored by Senator Cynthia Villar, was passed with a vote of 14-0. The President earlier urged for the immediate passage of the measure to address the urgent need to improve the availability of rice in the country, prevent artificial rice shortages, reduce the prices of rice in the market, and curtail the prevalence of corruption and cartel domination in the rice industry. Okay. Ito, paring ano? 14-0. Sino-sino yung 14? Tinisiraan mo yung rice tarification law. Sino-sino yung 14? O, ito, pinagsasabi ng amo mo, yung lolo mo, sino ba yung 14? Sinong Senate President? Kandidato mo, Clear Castro, kandidato mo. Si Soto. Si Soto. Sinong ibang kasama doon sa 14? Ping Lacson. Bong Revilla. Pia Cayetano. Bagoong. Amy Marcos. Bagoong. Sino pa? Marami pa na mga membro sa Bagoong. Alyansang Bagoong. Manny Villar. Manny Pacquiao. I think he was also one of those who approved that. So, sinisiraan mo sila. Habang binibigyan ng magandang introduction ng lolo mong Bangag. Tingnan mo, pakinggan natin si Lolong Bangag, Marcos Jr. Mga kababayan, sila po ang lineup ng alyansa. Sa kanilang kalidad at karanasan, mataas ang aking kumpiyansa na sila ay ating magiging katuwang sa ating pagsulong at sa patuloy na pag-unlad ng ating bansa. Atin po sila ay samahan at suportahan. Mabuhay po kayo, mabuhay ang ating lineup, mabuhay ang bagong Pilipinas. Sino-sino yung ini-introduce ni McCoy? Yun yung mga sinisiraan ni Clear Castro na wala daw silbi itong mga tao na ito dahil sila yung author ng tarification law. Di mo kiboto. So, kung totoo yan, mga kababayan, magagalit si McCoy Jr. dito sa Clear Castro. Hanggang kailan pa kaya? Sino kaya maunang matanggal dyan? Si Marcos ba o ito si Clear Castro, pare? Anong masasabi mo? Ewan ko, pare. Ito si Tabatsoy. Baka anytime to, baka matumba to sa may stroke ito. Sa dami ng mga opinion na palpak. Sa dami na ring makakatulog pa kaya ito sa gabi? Ewan ko. Pagka napakinggan niya yung nasa social media na walang pabor sa kanya. Lalo na yung Eli Saludar. Yung Eli Saludar. Pakinggan na natin itong Eli Saludar. Yung Eli Saludar, may banat dito kay Lucaret. Ito, pakinggan natin. Dati ho yan, iparas kay paras. Pakinggan natin. Nagsusolo ito si Eli ngayon dahil only one objective, to bring down Clear Castro. Ito, pakinggan natin si paring Eli. So, si Duterte raw ang mas maayos ang trabaho. Sabi po yan na isang analyst ko ito at sa negosyo ito, mga kababayan. Yun, pinagkumpara lang yung unang 3 taon. So, binabanggit niya na noong 2018, nagkaroon tayo ng problema sa bigas. Tumataas yung presyo, tapos ito ang ginawang panggamot
yung rice tarification law, mga kababayan, at yung bumaba raw ho yung yung presyo ng bigas. So, natatandaan ko rin ho, bumaba ho. Tapos, ngayon ho, ay, di ba, ang taas-taas ho ng bigas ngayon. Ang ginawa ho ng Marcos Jr. administration ay ibinaba ang taripa. Di ba? Kung ano-ano pa mga ginagawa nilang may mga SRP na ho yan eh. Pero mataas pa rin ho eh. Sabi itong analyst, ngayon kung ano-ano mga pinagagawa eh. Wala, mataas pa rin ang presyo ng bigas. Samantalang nung kay Duterte, nung nagkaroon ng problema, niresolba, bumaba ang bigas. So, kayo na humbahala, mga kababayan. Ngayon, kinakatwiran naman ngayon ni Yusek Claire Castro, ang ginagawa niyang, ewan ko kung alibay ho ito o rason, itong si Senator Cynthia Villar, mga kababayan, na isang mamabata, siguro pinakamainam kung talagang nalinis nyo na sa NFA yung mga sinasabing di umano'y katiwalian. Kasi kaya ho napagtunan. Siguro i-research nyo, i-google nyo lang ho yung mga aligasyon ng corruption dyan po sa NFA. Kaya ang ginawa, wag na kayo mag-import, hindi na kayo pwede mag-import at magbenta. So yun, yung tinaasan yung taripa, pinapataw ho sa mga importer, tapos yung kikitain doon ay ipantutulong din ho sa mga magsasaka. Ewan lang ho natin kung ano nangyari kung na-implement. Pero hindi naman sa pinagtatanggol ko si Senator Cynthia Villar. Wala akong pakialam ho ron. Pero ang binabanggit ko lang ho, mga kababayan, noong 2018, noong nagkaroon po ng problema sa presyo ng bigas, napakataas ng presyo ng bigas, agad na nasolusyonan ni Pangulong Duterte. No, sabi ho mismo si April, yung yung guest po ni Rico Ison. Kilala niyo naman si Rico Ison, no? Isang magaling na newscaster at nag-ano pa sa abroad. Talaga nag-newscast pa ho yan doon sa abroad, pero ngayon dito na sa Pilipinas. So, pinagkumpara lang naman sino ang pinakamas magandang ginagawa o nagawa, si Duterte o si Marcos Jr. Sabi ho, si Duterte. Ginawang ehemplo, yung bigas 2018, may problema, gumawa ng lahat ng mga solusyon. Isa ho dyan, yung rice tarification law, bumaba kaagad yung presyo ng bigas. Ngayon naman ho, ang dami ng mga ginawa, kung ano-ano, binaba ang taripa, may mga, maximum SRP, may mga ni-raid pa ho sila ng mga bodega, ng bigas, kung ano-ano, wala rin ho nangyari. Hanggang ngayon, mataas pa rin ho. Okay ho, yung ating mga viewers, di ba? Mataas pa rin ho ang presyo ng bigas. Alam niyo ho kung tutuusin, mga kababayan, yung bigas, kasi ito ho ang pangako ni Pangulong Marcos Jr. noong kampanya, na ang sabi niya ay gagawing 20 pesos yung kada kilo ng bigas. Pero anong nangyari? Hindi man lang nakuha na kahit, wag ng 20, 30 pesos na lang o 40 pesos, okay na ho yan. Kababayan, sinasabi ni Eli, itong Claire Castro, hindi talaga nag-iisip. Si Cynthia Villar ang biniblame. Bakit hindi mo i-blame yung mga iba na kasama ni Cynthia Villar? Lalo na yung Senate President na tumatakbo na naman. Tingnan mo, pakinggan mo yung interview nito dyan sa Soto na yan. Kung ano bang nagagawang kabutihan yung Soto na yan. Ito. Dati po, nung huli tayong nag-usap, pagka-kandidato po sa pagka-vice-presidente. So ang tanong, Senator Soto, bakit kayo tumatakbo ulit? Bakit kayo na naman? Wala namang iba. I don't have much to say about the executive department or the judiciary, but as far as the legislature is concerned, I think there is much that we can contribute, and I can contribute myself. But Senator, bakit hindi niyo ito ginawa nung kayo'y nasa posisyon pa? You've been there for more than 30 years, Senator Soto. Ito, ano din ito Akbayan, anak ng akbayan ito Itong babaeng itong newscaster na ito commentator pero magkasama ngayon yung akbayan at saka Marcos. Pero point blank, tinanong si Soto, 30 years ka na pala naging senador. 30 years. Wala namang
wala ka namang ano bang magawa mo? Bakit ka tumatakbo uli? Ako'y bagoong. Ha? At sasakay ka naman para lang manalo, ha? Sasakay ka naman sa alyansa ng mga bagoong. Paring Tito, sorry. magkasama tayo kay FPJ. Ha? May magagandang vision. Ha? Si Ed Angara. Ha? Oh. Anong panahon na yon, Manong Nene Pimentel. Pero ikaw, naiwan ka sa pansitan eh. Ha? Mabuti pa siguro ano ka na lang. Tumigil ka na lang dyan sa Itbulaga. Mapapatuwa mo pa ang taong bayan. Pero habang nandyan ka sa Senado, sinasabi nitong Constantino na ito, why are you still running? When you have not done anything. Itong rice tarification to. Sinasabi ni Localit Castro. They want to get rid of this tarification law. Alam mo, Secretary, kaya may oversight function ang Congress. Kasi hindi dahil na inimbag nyo na ang batas at yan ay lumabas na nandyan na for the executive, ay hindi na dapat paltan yan. Kailangan every now and then. Dynamic yang batas. It's a moving target. It is the role of the legislators to monitor. Kasi because environment, because time change, even climate change, climate, yung mga presyo sa ibang bansa, yung like what Trump is now doing, he wants to impose tariff. Of course, we will be affected because we are a very large importer of so many products. So, may tanong ako. Hindi kaya tinira ni Claire Castro si Cynthia Villar dahil itinaas ni ni Sara Duterte ang kamay ni Camille Villar? Siyempre, yun ang punot dulo dyan. Yun ang punot dulo dyan. Kasi, siyempre, si Claire Castro, anything that the hands, the mouth, the eyes of the Duterte, of any Duterte for that matter, will always reverberate in the minds of Castro na kailangan tirahin ko ito. Kailangan, basta may makita siyang maski langaw na mukhang tingin niya na amoy Duterte, papatayin niya na kaagad yan. Ganon ka tindi ang galit niya kay Duterte. Taga-tabla siya. Bakit kaya? Tabla siguro she is paid extra. She is paid extra. Binibilang ni Lisa 10,000 per Claire, basta banatan mo lang si Duterte, mayroon ka ditong extra. Maski wala kang alam, basta maski pinagtatawanan ka, basta pag tinira mo lang si Duterte, mayroon ka kaagad. Mayroon ka kaagad. So I think that is your role in that kaya pala tumataba. Tumataba. Tsaka pumapangit. Pangit, siyempre. Pumapangit. Pag mataba, pumapangit. Sa TV yan eh. May 10%. Pag humarap ka sa TV, may 10% tataba ka. Tsaka lalo na pag malaswa yung mga sinasabi mo or masama yung mga sinasabi mo, hot air. It brings more ugliness in that person. Ganun po yan ka-tindi. And what makes you more ugly is that wala kang kakampi. I don't think there is anyone in the social media. I mean, I challenge you to read your social media. Kung nasa Malacanang Press Club, wala siyang kakampi. Hindi nga niya masagot-sagot yung tanong nung ni Edwin ni Edwin Santos So, yun po ang istorya natin for today. Na yung bigas, imamanipulate mo man yan
in the long run, you will lose your pads. You will lose your brow, your blouse. Okay. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat po. Maraming salamat, mga kababayan. Good luck and vote for whoever Duterte is endorsing. Unfortunately, iba-ibang Duterte ang ini-endorse. Iba-ibang mga Duterte ang nag-i-endorse. Si Sara, ini-endorse niya si Amy Marcos at saka si Camille. Yun namang isang Duterte na ang pangalan ay Pulong, ang ini-endorse naman ay si Hunasan at saka si ganun ba? Si Ariel Quirobin. Nagtataka nga ako, bakit yung Ariel Quirobin ang in-endorse, nagsisip-sip kay Marcos yan eh. Ewan ko, baka siguro may magandang samahan sila ni Pulong. Pero, for what? Meron may in-endorse? Hindi ko pa wala pa, no? Na ano. Baka mamaya, maapektuhan pa yung ano ba yan? Duterte. Yung Duterte. Kasi kung mag-endorse ka ng iba, si Pangulong Duterte, ito talaga yung pinaninindigan niya. Pero sa bagay naman, pwede namang ipalit si Hunasan dyan sa isang spy. May spy dyan. Yung pakawala ni Marcos, pwedeng ilaglag yan. Dahil hindi naman talaga pinipilaban yan. Si Hunasan, mayroon ng karanasan kay Marcos yan dahil tinalaga ni Marcos siya na Secretary of the DICT. So, mayroong ugnayan kay Marcos. Pero itong isa, itong pangalan Vic Rodriguez, wala namang ugnayan yan. Bata ni Marcos yan. Best friend ni Marcos. Bakit i-endorse niyang mga DDS? Wala naman yan. Dadal lang, pero wala naman talaga tayong naririnig na sinasabi niya, Marcos, ano ako dyan? May alam ako dyan dahil napakalapit namin. Alam ko yan, bangag yan. Nagdo-drugs yan. Pero may sinasabi ba ito? Para to play safe, sinasabi niya, magpa-hair follicle ka. Pero alam mo naman, paring Vic, alam naman na magkasama kayo parati at imposible na in any moment na magkasama kayo, hindi hindi nag-chit-chit. Hindi nag-chit-chit. Sabihin mo na lang, Marcos resign, Marcos alis dyan. Kung marinig natin, pwede ka nang hindi palitan ni Hunasan. Pwede ka nang hindi palitan ni Amy. Manatili ka. Pero habang ikaw ay walang sinasabi tungkol or masama sa best friend mo, we will always, a lot of DDS, a lot of loyalists and sympathizers of Marcos will always consider you as the spy of Marcos in the opposition. Yun lang, Mr. Vic Rodriguez. Pero malayo naman daw sa survey. Malayo. Wala naman chance. Wala. Ang sabi ko, or ang sabi ng mga bumubulong sa akin, may mga kumikita. Yung mga nagtutulak sa kanya, kumikita. Mayroon isa dyan, spokesman pa dati yun ang nagtutulak. At saka yung isang puting buhok, yun ang nagtutulak. Pero hindi ko na naririnig yung komunista na yun. Siyempre, yung komunista na yan, na-fulfill na niya yung kanyang role na ipadala si President Duterte sa ICC. Hindi ba sinasabi ni General Monteagudo na it is the NPA that were in the forefront of conniving with the ICC to send Duterte, conniving with the Marcos administration. So, sino ba itong puting buhok na ito? Di ba? Sa pagaling yan.
Do you think he has severed his ties with the NPA? Laylo na muna siya. Lumalaylo ngayon. Pero hindi siya lumalaylo sa ginawa na niyang pagtutulak. Sinira niya yung maisog para lang to establish a platform dito sa kanyang bata-bata or body-body na Vic Rodriguez. Ayan. Yun ang katotohanan dyan, mga kababayan. Okay. Okay.